Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong viral Facebook reel posted by PH Viral. Si Miss Eden Santos. Wala siya sa press briefing. Kailan? Parang nasa program siya ng Net25. Yung sarili nilang istasyon. Pinag-uusapan nila si Jose Claire Castro. Yung binulgar ni Eden Santos yung style ni Jose Claire Castro na ang negatibong pangyayari nagagawa niyang positibo. Diyan siya magaling eh. Pinapalabas niya, maganda, good for this administration, although negative yung pinag-uusapan. Ang galing talaga nitong si Eden Santos. Pakinggan natin ha. Ang pansin ito ng ating national government, ang ating Pangulo. Ano po, baka naman itong ulat na ito pagka kay Presidential Communications sa Office Undersecretary Claire Castro natin itanong, baka maiba no? Maiba yung ang resulta. Tama naman yun. Biglang nagiging ang negatibo ay nagiging positibo sa kanya. Ang itim, nagiging paputi na po. No? Patungo na sa pagputi. O, diba? Tanong natin to sa kanya next briefing kung ano yung gagawin ng ating gobyerno. Pero pag tinanong mo, hindi po ba nadidismaya si Pangulong Marcos dun po sa report ng PSA na almost 19 million senior at junior high school graduates po ang hindi pala nakakaintindi nung po ano yung kanilang binasa. O, di ba? Makita natin kung ano kanyang sasagot doon. Sana mapagtuunan ng pansin ito ng ating national government, ng ating Pangulo. Ano po, baka naman itong ulat na ito pagka kay Presidential Communications sa Office Undersecretary Claire Castro natin itanong, baka maiba no? Maiba yung resulta. Tama naman yun. Biglang nagiging ang negatibo ay nagiging positibo sa kanya. Ang itim, nagiging paputi na po. No? Patungo na sa pagputi. O, diba? Tanong natin ito sa kanya next briefing kung ano yung gagawin ng ating gobyerno. Pero pag tinanong mo, hindi po ba nadidismaya si Pangulong Marcos dun po sa report ng PSA na almost 19 million senior at junior high school graduates po ang hindi pala nakakaintindi nung po ano yung kanilang binasa. O, di ba? Makita natin kung ano kanyang sasagot doon. Sana, mapagtuunan Ang negative ginagawang positive, ang itim ginagawang puti. Malala ko nung before yung May 12 election, di ba may political ad si Senator Amy at VP Sara? Itim. Itim ang kulay ng administrasyong ito. Itim. Sabi niya, ang itim. Previous administrasyon, yun ang itim. Yun daw, Duterte administration, yun yung malala. Kung sa Pangulo pa, horrifying times. Kaya tinanong ng Pangulo ang mga botante sa isang campaign rally, mamili kayo. Gusto nyo bang bumalik sa horrifying times? Iboto nyo ang kandidato nila. Kailan kung gusto nyo ng mas maliwanag na kinabukasan, iboto nyo ang alyansa. Yung post niya na yan sa official Facebook page ng Pangulo, yan yung nakatanggap ng almost 1 million na laugh emoji. Yung ganyang to a point na tinanggal na nila yung bilang. Hindi mo na makikita ang bilang ng laugh emoji sa official Facebook page ng Pangulo dahil napapahiya siya sa dami ng laugh emoji sa kanyang mga post. So, ayun. Ang administrasyong ito, sabi niya, itim, papunta na sa puti. Konting kula na lang, puputi na ang administrasyong ito. Yun ang sinasabi ni Eden Santos, yung ang itim ginagawang pula. Ganyan, magaling talaga. In fairness, si Jose Claire Castro, pag tinatanong siya ng mga alanganing question, ang galing niya talagang mag-twist ng kanyang sagot at ang sisi, papunta lahat sa Duterte administration. So, anyway, magbasa tayo sa mga comments, Correct, sabi ni Roberto Mamawag. Kilala ko ito, Roberto Mamawag, classmate ko. Jane Cruz, the best reporter in the Philippines. Ray Banay, tama ma'am, ang tanong mo kasi si Claire hindi maintindihan. Arman Barkin, isisi na naman si Sara, dating DepEd Secretary.
Siyempre, kailang malala talaga ang problema ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi kaya yan ng 3 years, 6 years. Malala. Yung reading comprehension, nakasubok din ako dyan nung nasa serbisyo pa ako. May mga sundalo, college graduate, ma-assign sa aking opisina. Ipa-drop ko siya ng letter, whatever. Nako, ang hina, grammar, whatsoever. Kaya pati yung reading comprehension na yan, kakaunti ang nakakaintindi. Ngayon, mayroon akong apo, grade 7. Mag-devotional sa umaga, mayroon kaming daily bread. Ipabasa ko sa kanya yung verses sa Bible o doon yung paliwanag, article sa daily bread. Isang basa lang niya, tatanungin ko. Ang lakas ng kanyang pagkakaintindi. Kaya natutuwa ko. Kaya lang, yung apo ko kasi nagdaan ng homeschool. Hindi dumaan sa public education system. So, malaking problema ang ating edukasyon. Hindi makaya. Dapat, sa edukasyon natin, yung mga gagawing DepEd Secretary sana, hindi politiko. Yung talagang educator. Mga politiko kasing inilalagay. Kung gusto nating umunlad ang education natin, let's do drastic measures. Katulad nung, malala ko, grade 5 pa lang ako, makasulat na ako ng essay. I don't know kung paano ko nagawin. Kaya lang, magagaling ang mga teachers namin noon. Mayroong kaming sinusulatan na, basta mayroong kaming special notebook. Pagsulat namin ng essay, nakaka-essay na ako, grade 5. Pagdating ng high school, nakakaintindi na ako, reading comprehension. So, ngayon, wala na. Anyway, back to Miss Eden Santos. I don't know na kung tuloy na ba yung pagsibak sa kanya. Kasi request man lang ng PCO kung pwede palitan. Si Senator Marcoleta, sabi niya, kung akong masusunod yan, hindi pwede. Wag nila tayong diktahan. Ang pinaka-the best reporter natin, ilagay dyan. Ang Net25, wala pang official response. Sana huwag mawala si Eden Santos dyan sa Palace Beat para makarinig naman tayo ng mga matitinong question kasi karamihang question parang scripted. Ganon ang ginagawa. Ay hindi natin malalaman yung buong katotohanan. Mabuhay po kayo, Miss Eden Santos. Okay, salamat. Petitioner ng impeachment group.